Hashnu, ang manlililok ng bato. Isang maikling kwento mula sa bansang China. Sa isang malayong lalawigan sa Jiangsu sa bayan ng Nanjing sa China ay naninirahan si Hashnu, isang manlililok ng bato. Ginagawa niya ang pag-uukit ng bato sa matagal na panahon. Ang trabahong ito ay halos araw-araw niyang ginagawa sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Mapapansing buong tiyaga niyang ginagampanan ang kanyang gawain. Ngunit isang araw ay nasambit niya sa sarili. Naku, pagal na ang aking katawan sa kahuhugis ng matitigas na bato. Sana ay mabuhay na lamang ang tao na hindi nahihirapang magtrabaho para hindi na magdala ng paet at maso rito araw-araw. Uupo na lamang ako at magpapahinga. Hindi ko na kailangang magdala ng maso paraot pa rito araw-araw sa kalsada. Tila nagdilang anghel naman si Hashnu sa kanyang sinabi. Parang isang panaginip ang naganap sa kanyang buhay. Nang nagkakagulo ang mga tao sa daang malapit sa kanyang inuukit, ay nakita niyang naroon pala ang hari. Napansin niya kaagad sa dakong kanan ang mga sundalong ayos na ayos ang pananamit at may sandata na handang sumunod sa ipag-uutos ng hari. Sa kaliwa naman ay nakita niya ang mga tagasunod nitong gumagawa ng paraan para lamang mautusan ng hari. Habang nakatingin si Hashnu, naisip niyang maganda palang maging isang hari at magkaroon ng mga alalay na sundalo at mga tagasunod na naguunahan para mautusan. Agad may narinig siyang tinig. Magiging hari ka. Isang himala, naging ganap na hari si Hashnu. Maligayang maligaya si Hashnu. Hindi na ako taga-ukit ng mga bato na nakaupo sa gilid ng daan na may hawak na paet at mabigat na maso. Isa na akong hari na nakasuot ng baluti, helmet at nakasakay sa pagitan ng mga sundalo at may tagasunod na pawang mapitagan sa akin. Mayabang siya sa paglalakad, kaya't ang kanyang mga tauhan ay talagang gumagalang sa kanya. Mabigat ang baluti at ang kanyang helmet na lubhang dikit sa kanyang ulo ay umaabot sa may kilay kaya nararamdaman niya ang pitik ng ulo. Nahirapan siya, namutla at napagod siya dahil sa matinding sikat ng araw. Naisip niyang kaya palang panghinain at talunin ng araw ang makapangyarihan at iginagalang na hari. Muli niyang naisip, mas makapangyarihan ng araw. Napanghina niya ang aking katawan. Naisip naman niyang maging araw at pagkasabi nito ay isang milagrong muli na siya'y nakarinig ng tinig na narinig niya noon at dagli siyang naging araw. Isang araw na siya ngayong nagliliyab sa kaitaasan at sumisikat ng matindi sa kalupaan. Hindi siya sanay magbigay ng sinag ng liwanag kaya ang nakahihilakbot na sinag nito ang bumagsak sa mundo. Kaya ang mga nabubuhay sa mundo ay nangatuyo. Ang mga tao ay lubhang nanangis sa pangyayaring ito. Nagpatuloy pa rin sa kapangyarihan ng araw hanggang sa mapansin niyang ang ulap pala ay maaaring kumulob sa pagitan ng araw at ng mundo. Napatunayan niya na higit na makapangyarihan ng ulap sapagkat kaya nitong takpan ang kanyang sinag. Dahil sa kaisipang ito ay ninais naman niyang maging ulap. Nilukuban niya ang araw. Hindi naglaon ay bumigat ito at bumagsak sa paraang ulan sa mundo. Umapaw ang tubig sa may lawa at sapa dahil hindi niya napigilan ang pagbagsak ng dami ng ulan. Ang matinding ulan ang naging sanhi naman ng pagkamatay ng mga halaman at iba pang nabubuhay sa daigdig, maging ang malakas na hangin ay naging sanhi ng pagkabuwal at pagkabunot ng mga puno. Nawala ang mga tahanan at mga naninirahan dito. Pinagmasdan niya ang lupa at napako ang kanyang paningin sa mga bato, hindi man lang natinag sa kanyang kinalalagyan pagkatapos ng mga sakunang nagdaan tulad ng malakas na ulan at hangin at maging matinding sikat ng araw. Muli siyang napaisip. Ninais naman niyang maging isang bato at hindi siya nabigo. Tulad ng dati, may tinig siyang narinig upang sabihing siya'y maging isang bato. Nang siya ay bato na, narinig niyang muli ang tunog ng paet habang ito'y ipinupukpok sa kanya. Pati na rin ang maso na ramdam niyang malakas na tumatama sa kanyang katawan at ulo. Nalaman niya ngayon na hindi nga siya natibag sa malakas na ulan at hangin,
Subalit siya ay nakayang hugisan ng anumang anyo ng isang manlililok. Nagmuni-muni siya. Natanto niyang walang ibang pinakamalakas kundi siya. Mulat sa katotohanan, muling humingi si Hashnu na ibalik siya sa pagiging manlililok. Kagyat siyang nanumbalik sa dating gawain at natagpuan niya ang sarili sa gilid ng kalye na nakaupo at nagsisimula na namang humugis ng iba't ibang anyo sa mga bato. Magmula noon, masaya nang nagtatrabaho ng buong husay si Hashnu. Panatag na ang kanyang kalooban araw-araw sa pagiging manlililok.